paano maghugas ng spray gun na hindi natin kailangan kalasin lahat, no? Ayan. Gagawin natin, lalagyan natin ito ng thinner. Kailangan natin ng thinner, konti lang. Then, takpan natin ulit. Gagawin natin ay ito, itong trigger, pipisil-pisilin natin. Then, ito, close open natin yung nozzle niya. Ayan, kuha kayo ng basahan. Yan lang, no? Ingat lang kayo sa breather kasi tumitilapsik din yung thinner. Okay. Ganyan lang, no? Then, buksan natin yung takip. Bugahan natin. Then, punasan. Then, pati yung loob. So, ngayon ang gagawin natin, yung laman, no? So, ayan, no? Green na green pa siya. Then, lalagyan ulit natin ng thinner. Then, tatakpan natin ulit. Huwag natin iharap yung breather, ha? Sa ating mukha, nakagano, no? Then, ganun ulit. Ayan. Para tipid sa thinner. Close open lang, no? Kasi pag dinugan niya, sayang. Ano lang, no? Nagsisirculate lang yung thinner sa loob. Hanggang sa malinis. Then, so ayan, no? Medyo malinis na yung thinner sa loob. So, isa pa. Talan ulit natin to. Para hindi masayang ito, magagamit pa rin natin to. Then, lalagyan ulit natin ng konting thinner. Takpan ulit natin. Then, papalitan natin ng malinis sa basahan to. Ganun pa rin. Gusto pa rin. Makikita nyo yung thinner niyan, medyo clear na, so pwede na yan. Ngayon kung hindi nyo nagagamitin ang spray gun, no? Hindi na kayo magtikinta bukas, pwede nyo nang ibuga yan para mawasaw. Tapos lagyan ulit ng bagong thinner, ibuga nyo ulit. Pero kung gagamitin nyo pa bukas to, tanggalin nyo lang yung nozzle, then ipapad nyo lang to sa thinner. Then takluban, okay na yan. Pero kung hindi nyo gagamitin, ibuga nyo. Dahil ito yung gagamitin ko pa bukas, babad ko lang muna. Yan. Dito naman po ay ipakikita ko sa inyo kung paano mag-general cleaning ng spray gun at kung paano ito baklasin. Ito nga pala ay Uremax F75. Ang nozzle niya ay 1.3 mm. Sa pagbabaklas po ng spray gun, unahin na po muna natin itong paint cap. Yan po yung nilalagyan ng pintura. Ayan, meron po yan pinaka-lock po dyan. Pipihitin lang po natin yan. Ayan, pihitin lang po natin siya ng counterclockwise. Ayan po. Then, ang isusunod ko naman ay itong air cap. Ito rin, napipihit din to. Ang pagluwag nito ay counterclockwise. Then, ang isusunod natin ay ang fluid adjusting screw. Ang pagtanggal ulit nito ay counterclockwise. Then, ito ang needle spring. Ito naman ang pinaka needle valve. Ito. Kuti lang natin. Minsan, mahirap tanggalin yan kapag ang spray gun natin ay hindi nalilinis. Humihigpit. Pwede mong gamitan ng plies yan. Let's say, hindi matanggal. Ipitin nyo lang ng plies, then hilahin nyo dahan-dahan. Ayan. Pagkahugot ng needle valve, ito yung needle cylinder.
wag na po natin ugaling tanggalin to. Ito, tinatanggal ko lang po to pag ang gasket sa loob ay gastado na. May gasket po kasi sa loob yan. Siya po yung minsan nagkakalik yan dito. Tumutulo dyan yung pintura. Baga sana, ito po yung pinaka needle valve. Siyempre kalalaro po niyan, lumalaro pong ganyan yan lumalaro. So umpisa lumuluwag na po yon. Ngayon may pamamaraan po dyan, pagka yan ay nagkaroon ng leak, ito pipihitin po natin ito ng clockwise, kahit kaprasong pihit lang. Mapepress po yung gasket sa loob at sisikip po yung pinaka needle valve. Pero alalay din po, misa sa sobrang sikip ay hindi na po nabalik, pagka-pisel ay na pong bumalik. So ibalik nyo ulit ng konti pa counterclockwise naman. Alalay lang po yan. Yan ay pinipihit lang po pagka may leak. Pero kung wala naman, huwag nyo na pong pakailaman yan. Then susunod naman po natin ay ang fluid nozzle. Pag bumili po tayo ng spray gun, may kasama na po yan range. Ito na po, halos lahat nandiyan na po yan yung pamihit. So eri po, tatanggalin na po natin. Ito po ang pantanggal niya, no? Square po yun square. So pero magdadaan muna sa bilog. So bilog. Then ayun. Then counterclockwise ulit, paluwag. Ang tigas. Ayun, tigas. So pwede nang kamayin. Then itong trigger, kahit di natanggalin, no? Di natatanggalin to. Kahit itong itong nasa ibabaw na to, ito ang gamit nito ay ano to, spreader adjusting valve. Ito yung nagpapalapad ng buga at nagpapakipot ng buga. Pinipihit yan. Kung isasagad mo pa clockwise, lumiliit ang buga. Pag niluwagan mo yan, kinounterclockwise mo, pag ganyan, lumalapad ang buga. So ayan, kaya hindi na po ito tinatanggal. Ito rin, hindi rin po tinatanggal na to. Ito po ay air adjusting valve. Diyan naman po ang adjustment kung anong pressure ng hangin ang gusto mong ibuga. Ayan, ito controller yan. Pagka yan ay pinihit mo po ng clockwise, hindi po papasok ang hangin. Then pagka niluwagan mo na counterclockwise, putik-putik papasok ang hangin. Ito naman quick release fitting connector. Ito po ay hindi kasama sa pagbili ng spray gun. Pinili ko na rin po to online. Ayan, may kapartner po to, nandun po sa hose. Kumuha po kayo nito, tap, no? Then ilagay lang natin to dito. So ayan. So itong needle valve may mahaba. So dito lang sa tray. So then lalagyan natin to ng thinner, bababad natin. To acrylic thinner. Basta pag nagpinta po kayo, lagi po kayo may pasobrang 1 litrong thinner. Panghugas nyo lang po yun. At yun naman nasa pagtitipid din. Pagka hugas, itabi nyo yung sobrang thinner na pinaghugasan sa isang garapon na may magandang takip na hindi sumisingaw. Titining po yun, then magagamit nyo po ulit yun sa susunod na inyong pagpipinta. Nalinis nyo na po to, diba? Nalinis nyo na po. Do yung mga loob po niya, nalilinisin. So kailangan po natin ng, kung meron po kayong ganito na brush, ayan, tapos sulot nyo lang yan dito, kuti-kuti nyo lang at laro-laruin nyo lang pong ganyan. Ayan. So ayan, yan, meron din parang pinaka gasket po yan dyan, no? White. Ayan, matibay po yan, di basta-basta nalulusaw. So ayan, pagka nalinis nyo na po nito, walang po kayo ng basahan,
sulot nyo lang po yung basahan doon. Doon. Kung meron po kayong maliit na flat screwdriver, yung ganito, sapinan nyo lang ng basahan, then laro-laruin nyo sa loob. Basta wag nyo pong i-rekta itong metal na to, kahit dito po sa nozzle o sa ilang parts ito, kasi malambot po to, mas matigas po to no? Ito alloy lang, samantalang ito ay aserado o hard steel, no? Kaya hindi pa pwedeng walang sapin. Ito nga pala ay tatanggalin natin. Ito po ay nipple, dahil hindi maiwasan na dyan talaga nagkakaroon ng dumi, tumitining dyan. So ang pihit lang niya paluwag ay counterclockwise. Yun. Ayun. Tingnan nyo, pag pwede na ng kamay, kamayin nyo na. So dito mapapansin nyo ay may mga dumi po yan. Porket ito nga alagang-alaga po sa linis, so hindi nyo makikitaan. So gagamitan nyo rin ito. Ito, basahin nyo lang. Sulutin nyo rin ng ganyan, laro-laruin nyo rin. Laro-laruin nyo lang. Dahil kung may nakikita pa kayo na dumi, gamitan nyo nitong binasang basahan ng thinner, then pasok nyo sa loob, then gamitan nyo po nitong payat na screwdriver o anumang meron kay metal dyan na matigas na pwedeng gamiting pangsalaksa. So ayun, basta wag nyo sasalaksakin po yan ng diretso na sa metal, no? Sapinan nyo ng basahan kasi malambot lang tong spray gun. Ano lang po to, alloy. Mas malambot po to. Baka mawala po sa zero, no? Ibig sabihin ng zero, yung mga sakto doon sa bawat asawa. Kanya-kanya kasing asawa So baka mawala sa lugar, hindi na po pumasok. So pag nasiguro na nating malinis yan, susunod naman natin to. Yan. Ang gagawin naman natin dito ay tulad nitong air cap. Ganon din, gamitan din natin ang toothbrush. Ganon din, oh. Yan. Ganyan din, linisin din natin. Ang gusto. So, ayan. Malambot na naman yan dahil na ibabad na sa thinner. Iwasan lang natin yung mga matitigas na primer na hindi kaya ng thinner na pag tumuyo na. Lalo ng mga epoxy primer, urethane primer, yung spray filler, matitigas po yun. So pagka natuyo yun, napakahirap tanggalin. Kaya mangyari, bababara nyo ng paint remover, yung stripsol. Pero hanggat maaari, linisin nyo. Dito makikita nyo yung pamamaraan ko sa paglilinis para hindi po nagbabara yung mga butas. Masaya lang po kasi to. Then pagkalinis po nito, nasa lang po natin ang basahan. So ayan. Then isunod naman po natin itong fluid nozzle. Ayan. Yan po yung size no, yung 1.3 mm. Yan po nakakatalo. Kaya kailangan hindi magbabara po yan, yung mga butas na yan. Kaya kailangan talaga malinis na malinis. Laro-laruin lang po natin hanggang sa masimot. So ayan po, no. Then lub-lub ulit natin. Gamitan po ulit natin ng basahan. Laksakin ulit natin ng basahan dito. Then gamitan po natin ng screwdriver na payat. Yun. So ayan po, pagka nalinis na po, punasan lang po natin ng basahang tuyo. So ayan, na-toothbrush na rin po natin, no? Toothbrush pa po natin. So ayan. Ayan po.
Then itong spring, so punasan na lang po natin. Ito rin naman itong fluid adjusting screw. Kalimitan dito lang sa labas nakakapintura. So paintbrush na lang din natin itong labas. Yung pinaka knurling ay yung ano niya, no, yung parang pinaka bikat, yung mga design parang knurlings. So ito wala naman po, hindi naman napipintahan yan. So ganun ulit, punasan lang po natin ang basahan, tuyo. Then ito na po yung nipple. Ito medyo talaga na dumudumi ito kasi siya yung tinutulugan ng pintura. So kailangan talaga malinis tumigay yung loob niyan. Ganon din po. Balik-balik nyo lang po to. Then kabilaan. So ayan, pagka nalinis nyo na, lubog ulit sa thinner, gamitan nyo ulit ng basahan. Then salaksakin nyo po ulit itong screw na maliit. Yun. Kabilaan. Ayun, may dumi pa rin, oh. Kabilaan. So ayan. Then punasan ulit natin na tuyo. Ito na may mga parts na nalinis na. Ay ito nga palang needle, ay itong pinaka needle valve ay pupunasan na lang natin. Kasi ito naman malinis na rin, no? Pero kung madumi, ganun din ang procedure. Lublub lang natin to sa thinner, itong basahan. Then balik-balik lang po natin yan. Ito ingatan nyo po yung pinakadulo niyan. Kailangan zero po yan dun sa nozzle. Ay yung pinaka-cylinder niya. So ayan po, at malinis na po lahat. Diba, napakasimple lang. So sa pagkakabit, unahin na muna natin tong fluid nozzle. So malinis na, no, lahat. So ayan. Ang pahigpit ay clockwise. Ay, madali nyo naman malalaman na yan. So ayan. Then higpitan na lang natin. Yun. So ang susunod natin ay ito na ang needle valve. Yun. Then spring. Fluid adjusting screw. Ito. Press lang. Medyo matigas sa spring. So ayan. Then balik na natin tong nipple. Ganon din ang pahigpit clockwise. Itong paint cap ay may posisyon, no? Okay, ikakabit ko muna. So ang normal na gamit natin ay pag ganito po ang posisyon. So luwagan muna natin to, no? Ayan. Isentro nyo lang dyan. Parang nakakross lang yan dito sa pinaka-parahook nya. So ayun, higpitan na natin to. So ayan po yung tamang posisyon. So higpitan na lang natin to. So pag ito hindi natin mabuksan, gamitan lang natin ng basahan, no? Pag hindi pa rin kaya, gamitan nyo ng kahit mechanical plier. Alalay lang kasi nababasag to, no? Madaling mabasag. Ingatan nyo to, ha? Madaling mabasag. Then ito na po, kakabit na po natin ang paint cap.
So ayan. Ito po may nai-adjust po to, no? Depende po sa bubugahan nyo. Kung pag ganyan, luwagan nyo ng bahagya dito, then ganyan nyo po. Then pag medyo diretso po yung bubugahan nyo, itindig nyo po yan. Baka kailangan naka-level po. Kung medyo ganyan, okay lang po yan, pero mas maganda nakaganyan. Or either lagay nyo na dito ng tape. Kaya lang abala, kada magsasalin ay tinatanggal pa yung tape. So ito na po yung kabuuan. Pogi na siya ulit, malinis na.